Sa pagdiriwang po natin ng banal na misa ngayong umagang ito in honor of Our Lady of Lourdes, tayong lahat ay lalapit sa Diyos at hihingi ng biyaya upang sa pamamagitan ng mahal na ina ay pagalingin niya ang lahat ng ating karamdaman, ang lahat ng mga may sakit, lalo na po yung nasa kanilang mga tahanan na kasama lang natin sa pamamagitan ng ating FB Live. Atin din pong pinagdadasal ang inyong mga personal na intensyon, kayong mga naririto sa Pambansang Dambana, ganon din po yung mga nagpamisa at naghulog ng sobre dyan sa mga boxes na nasa inyong likuran. Ganon din po yung lahat ng mga intensyon ng overseas Filipino workers. Kasama na ang intensyon ng Santo Papa at ng Arsobispo ng Lipa. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, atin munang pagsisihan ang ating mga nagawang pagkukulang. Humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos sa ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa amin ang lakas upang alalayan kaming mga mahihina. Ngayong ginugunita ang kalinis-linisang Ina ng Diyos, at kaming idinadalangin niya ay makabangon nawa sa pagkalugmok sa kasalanan. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Magalak ang lahat, magalak kayo dahil sa Jerusalem, ang lahat sa inyo na may pagmamahal. Wagas ang pagtingin, kayo'y magkigalak at makipagsaya. Lahat kayong tumangis para sa Kanya. Tatamasahin ninyo ang kasaganaan niya tulad ng sanggol sa dibdib ng Kanyang ina. Sabi pa ng Panginoon, padadalhan kita ng walang katapusang pag-unlad. Ang kayamanan ng ibang bansa ay dadaloy sa iyong tila agos ng ilog. Ang makakatulad mo'y sanggol na buong pagmamahal, na inaaruga ng kanyang ina. Aaliwin kita sa Jerusalem tulad ng pag-aliw ng ina sa kanyang anak.
Ika'y magagalak pag nakita mo ang lahat ng ito. Ikaw ay lalakas at lulusog. Sa gayon, malalaman mong akong Panginoon ang kumakalinga sa mga tumatalima sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Pinupuri ka ng lubusan ng lahat sa ating bayan. Anak, sumasa iyo ang pagpapala ng Diyos na kataas-taasan. Higit kang pinagpala kaysa lahat ng babae sa lupa. Purihin ang Panginoon, ang Diyos na lumalang sa langit at lupa. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Ang pananalig sa Diyos na nag-udyok sa iyo ay hindi na mapaparam sa isip ng mga tao habang ginugunita nila ang kapangyarihan ng Diyos. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Magsitayo po ang lahat. Birheng Mariang mapalad sa pananalig mong tapat. Sa Diyos na tagapagligtas, upang siya'y ay mayagan. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may kasalan sa Cana, Galilea, at naroon ang ina ni Jesus. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay naroon din. Kinapos ng alak kaya't sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, naubusan sila ng alak. Sinabi ni Jesus, huwag ninyo akong pangunahan, ginang. Hindi pa ito ang panahon ko. Sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. Do'y may 6 na tapayan, ang bawat isa'y naglalaman ng 20 hanggang 30 galon. Nakalaan ng mga ito para sa paglilinis ayon sa tuntuning panrelihiyon ng mga Hudyo. Sinabi ni Jesus sa mga katulong, punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan. At pinunungan nila hanggang sa tabi. Pagkatapos sinabi niya, sumalo kayo ngayon at dalhin ninyo sa namamahala ng handaan. Dinalhan nga nila ang namamahala ng handaan. Tinikman naman niya ito, ang tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan ang galing iyon, bagamat alam ng mga katulong na sumalok ng tubig, kaya tinawag niya ang lalaking ikinasal. Sinabi niya rito, ang uno pong inihahain ay ang masasarap na alak. Kapag marami nang nainom ang mga tao, saka inihahain ang mababang uri, ngunit ipinagpahuli ninyo ang masarap na alak. Ang nangyaring ito sa Cana Galilea ay siyang unang kababalaghang ginawa ni Jesus. Sa pamamagitan nito'y inihayag niya ang kanyang kadakilaan at nanalig sa kanya ang mga alagad. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sino ang inyong tinatakbuhan kapag kayo ay nagigipit o gipit na gipit?
sino ang inyong tinatakbuhan kapag kayo ay nagigipit o gipit na gipit. May kasabihan tayo sa Tagalog na ganito, ang taong gipit kahit sa patalim ay kumakapit. At yan ay nakikita natin sa mga kababayan natin na nagigipit at pinagsasamantalahan ng mga taong tuso. Walang maibayad sa pantuition ng anak. Ano ang ginawa? Sa 5-6 pumunta. Na sa laki ng tubo ay halos bumao na sa utang ang kawawang pobre dahil sa pagsasamantala sa kanyang kagipitan. May mga tao na dahil sa kanilang kagipitan at wala nang masulingan, kinitil ang buhay. Dahil sa katusuhan ng ibang tao in the name of money. Ilan sa mga kabataan ang nagpakamatay dahil sa online gaming. Ang dami dito na narinig tayong kinitil ang buhay dahil bumaon sa utang. Ang iba pa'y mga tricycle driver, ang iba'y mga kabataan. Dahil sa pagsasamantala ng ibang tao, ginamit ang kahinaan ng mga ito, nagipit saan kumapit, sa patalim kumapit. Ang iba dahil walang makain, ipinagbibili ang kanilang katawan sa mga taong hayok sa laman at pinagsasamantalahan ang kanilang kakulangan. Ngayong umagang ito, may magandang paalala sa atin ang mabuting balita. Kapag tayo'y gipit na gipit, huwag tayong sa mga mapagsamantala kakapit. Kapag tayo'y gipit na gipit, huwag tayong sa mga hayok lalapit. Kapag tayo'y gipit, meron tayong lalapitan. Na hindi patalim ang hawak, na hindi pagsasamantala ang dala, kundi pagmamahal, awa at probidensya. Walang iba, kundi ang Diyos. Kapag tayo'y gipit, una nating tawagan ang Diyos at hingin ang kanyang tulong upang magpadala sa atin ng tamang tao na tutulungan tayong makaahon at hindi tayo pagsasamantalahan. Sa ating mabuting balitang narinig, hindi alam ng couple na ikinasal na sila ay mapapahiya dahil sila ay nagipit sa alak na kanilang ipaiinom sa kanilang mga bisita. Pero mabuti na lang may nagmalasakit sa kanila upang sila'y hindi mapahiya sa kanilang kagipitan. Walang iba kundi ang mahal na ina, na siyang tamang tao na kinapitan ng mga malalapit sa ikinasal na ito upang sila'y hindi mapahiya, upang sila'y hindi pagsamantalahan at mapahamak ang kanilang buhay bilang mag-asawa. Mga kapatid, ganyan din ang itinuturo sa atin ng mabuting
balita ngayong umagang ito. May mga pagkakataon sa buhay natin na tayo ay nagigipit, na tayo ay walang matakbuhan, na tayo ay walang kakapitan. At sana, ang paanyaya sa atin ay matuto tayong kumapit at lumapit, hindi sa mga taong sakim, hindi sa mga taong ganid, hindi sa mga taong mapagsamantala. Kumapit tayo, una sa mahal na ina. Takbuhan natin ang mahal na ina who is willing to intercede for us sa kanyang bugtong na anak. Ilapit tayo kay Jesus na Diyos na kayang magpagaling, na kayang tulungan tayo na maging matatag sa oras ng ating mga kagipitan hanggang sa makita at maigabay tayo sa tamang pamamaraan kung papaano natin masusolusyonan ang ating kagipitan. At yan ang iniiwang hamon sa atin ng ating pagbasa ngayong umagang ito. Huwag nating asahan, huwag nating takbuhan ang mga taong mapagsamantala. Walang gagawin ang mga yan kundi sirain ang ating buhay. Yung mga taong ganid sa kapangyarihan, sa kayamanan, sa pera at kung ano-ano pa. Ang takbuhan natin ay ang Diyos at ang mahal na Birhen na handang tumulong sa atin sa oras ng ating mga kagipitan. Kapag tayo'y gipit, huwag tayong sa patalim kumapit. Kapag tayo'y gipit, sa Diyos tayo lumapit. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginawa upang siya na inuluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong aming ginugunita ang mahal na Birheng Maria. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na Birheng totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak. Nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas, sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan na iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-aasang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinisil-nisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal
na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Sapagkat sa'yo nagmumula ang kaharian at kapangyarihan at ang kaluwalhatian Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumain niyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Umasa ka sa Diyos, mabuting gawin, at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mong hanapin ang kaligayahan, at pangarap mo'y makakamtan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Petralcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan. Gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Hubileo. Tayo pong lahat, sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso,
at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, ngayon po ay taon ng hubileyo. Sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana bilang isang Jubilee Church, kayo po ay inaanyayahan naming magpatatak ng inyong Pilgrim's Card na nakapaloob sa Pilgrim's Prayer Guidebook na available sa ating opisina. Nakapaloob din po dito ang kahalagahan ng pagdiriwang ng taon ng hubileyo, ang paliwanag tungkol sa indulhensya plenarya at mga panalangin kay Padre Pio. Halina't ating suportahan ang gawaing ito bilang mga manlalakbay ng pag-asa ngayong taon ng hubileyo. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 8 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Makikitaas po ng inyong mga pabibindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ngayong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan na nagpapaalala na iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Tayo at ipayo, kanyang pagkalingan naman, isabuhay pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Sa ilang saglit po, isasagawa natin ang panalangin sa umaga. Ang lahat po ay inaanyayahan.
Ang lahat po inaanyayahan tumayo. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi at pupurihin ka ng aking bibig. Halina at sambahin ang makapangyarihang Hari at Panginoon natin. Halina at sambahin ang makapangyarihang Hari at Panginoon natin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Siya'y aawitan, ating papurihan ang batong kublihan, natit kalakasan. Halina at sambahin ang makapangyarihang Hari at Panginoon natin. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sino man na binabatala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya, maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat pati ang lupa na kanyang nilalang. Halina at sambahin ang makapangyarihang Hari at Panginoon natin. Tayo ay lumapit, sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon, sa ati lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Halina at sambahin ang makapangyarihang Hari at Panginoon natin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan, iyang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong mga magulang, na nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako'y tinuksot, doon ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Halina at sambahin ang makapangyarihang Hari at Panginoon natin. 40 taon sa inyong ninuno ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay suwail, walang pakundangan. At ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako ay sumupang di sila daratal. Sa lupang pangakong aking inilaan. Halina at sambahin ang makapangyarihang Hari at Panginoon natin. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Halina at sambahin ang makapangyarihang Hari at Panginoon natin. Tayo pong lahat sa awit, magalak sambayan dahil sa pagpapala, sa liwanag na bigay, ang Diyos ang may gawa. Mula sa kadiliman, may kapal ay nagwika. Nagkaroon ng anyo, ang nooy walang-wala. Kung pagbabalikan lang ang inyong nakaraan, na dati-rati lugmok, dulot ng kasalanan. Panginoon na awa, dumating din ang buhay. Nagliwanag ang lahat, kaligtasa'y dumatal. Kadakilaan niya ay iyong isa puso. Ang Panginoon Diyos hindi sa iyo lalayo. Sa araw man o gabi, matapat sa pangako. Ang Diyos ay laging Diyos, kahit bundo'y maglaho. Ang aahon sa burol ay ang taong may asal na matuwid at pusong malinis. Hindi. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Panginoong ating Diyos. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay, ilalim ng lupa, tubig kalaliman. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng Panginoon, sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitiwan. Ang Diyos na Panginoon, pagpapalain siya, ililigtas siya at pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos. Ang dakilang hari ay doon papasok. Ang dakilang haring ito ay sino ba? Siya ang Panginoon, dakilang talaga. Saan mang labanan, tagumpay ay kanya. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos. Ang dakilang hari ay doon papasok. Ang dakilang hari, sino bang talaga? Makapangyarihang Diyos at hari siya. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, magpasawalang hanggan. Amen. Ang aahon sa burol ng Panginoon ay ang taong may asal na matuwid at pusong malinis. Purihin ng inyong mga asal ang haring walang hanggan. Purihin ang Diyos na walang hanggan, purihin ang hari ng sanlibutan.
Siya'y nagpaparusa na taglay ang habag, kung tayo may malibing sa hukay masadlak. Muling hinahango niya't binubuhay, walang makatatakas sa kanyang kapangyarihan. Kayong Israelita, papurihan ninyo ang Diyos sa harap ng mga hintil na pinagtapunan sa inyo. Dooy ipinakita sa inyo ang kanyang kapangyarihan. Siya ay purihin ng bawat nilalang. Ang Panginoon ang ating Diyos na walang hanggan. Pinagdusa man kayo sa inyong kasalanan, ngunit kahabagan kayo at muling ibabalik sa inyong tahanan mula sa mga bansang umalipin sa inyo. Kung buong puso kayong manunumbalik at magiging masunurin sa Kanya, kayo'y babalikan niya at kakalingain at hindi siya magkukubli sa inyo. Kaya ngayon alalahanin ninyo ang ginawa ng Diyos, ang buong puso ninyong pasalamatan ni siya. Purihin ang Panginoong Diyos ng katarungan, parangalan ang haring walang hanggan. Maging sa bansang pinagtapunan sa akin, pupurihin ko ang Panginoon. Maging sa bansang makasalanay, dadakilain ko siya. Talikdan na ninyo ang inyong mga kasalanan at mamuhay kayo ng karapat-dapat sa harapan niya. Kung magkagayon, ang habag ng Panginoon ay inyong madarama. Pinupuri ko ang aking Diyos at nagagalak ako sa kadakilaan niya. Lubos akong pararangalan ng Hari ng kalangitan, bayaang ihayag ng lahat ang kadakilaan niya at doon sa Jerusalem siya ay papurihan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ng inyong mga asal ang haring walang hanggan. Dapat dakilain ng pusong tapat ang Panginoon. Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunuri, magpuri sa Kanya. Ang Diyos na Panginoon ay pasalamatan. Tugtugin ang alpat, awit ay saliwan. Isang bagong awit, awiting malakas. Kasaliw ang tugtog ng alpang marilag. Ang Panginoon ay tapat sa Kanyang salita at maaasahan ang Kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Sa utos ng Panginoon, nilikha ang langit, ang araw, ang buwan, talang maririkit. Sa iisang dako, tubig ay tinipon, at sa kalaliman ay doon kinulong. Matakot sa Panginoon ang lahat sa lupa, dapat katakutan ng buong nilikha. Ang buong daigdig sa Kanyang salita ay pawang lumitaw na bigla. Ang binabalangkas ninyong mga bansa, Kanyang nababagot, winawalang bisa. Ngunit ang mga panukala ng Diyos ay mamamalagit walang pagkatapos. Mapalad ang bansang ang Panginoon ang Diyos. Mapalad ang bayang Kanyang ibinukod, magmula sa langit Kanyang minamasdan, ang lahat ng tao sa Kanyang nilalang. Nagmamasid siya at namamahala sa lahat ng tao sa balat ng lupa. Ang isip nila'y sa Kanya nagmula, walang naliligid sa Kanyang gawa. Di dahil sa hukbo, hari magtagumpay, ni dahil sa lakas, nagawagi ang kawal. Kabayong pandigmay di na kailangan, upang sa digma ay kamtin ang tagumpay, di makapagliligtas, lakas nilang taglay. Ang may takot sa Diyos ay nagtitiwala, sa Kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay, kahit magtagutom, sila'y binubuhay. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon, siya ang sanggalang natin at katulong. Dahil sa Kanyang kami natutuwa, sa Kanyang ngalan ay nagtitiwala. Ipagkaloob mo na aming makamit, O Panginoon, ang iyong wagas na pag-ibig. Yamang ang pag-asay sa iyo nasasalig. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang gan. Amen. Dapat dakilain ng pusong tapat ang Panginoon. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat
ng Roma. Dapat ninyong gawin ito sapagkat alam ninyong panahon na upang gumising kayo sa pagkakatulog. Ang pagliligtas sa atin ay higit na malapit ngayon kaysa noong tayo'y magsimulang manalig sa Kanya. Namamaalam na ang gabi at malapit ng lumiwanag. Layuan na natin ang lahat ng gawang masama at itilaga ang sarili sa paggawa ng mabuti. Ang Panginoong Hesukristo ang papaghariin ninyo sa inyong buhay at huwag paglaanan ang laman upang bigyang kasiyahan ang mga nasa nito. Nagtitiwala ako sa Diyos. Nagtitiwala ako sa Diyos. Sa Kanya ako nakatatagpo ng kanlungan. Nagtitiwala ako sa Diyos. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Nagtitiwala ako sa Diyos. Nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas, gaya ng ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga propeta. Purihin, Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan, at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas. Mula sa lipi ni David na kanyang lingkod, ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una, na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabaga ng ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway, upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan at ituro sa Kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagin ang ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas, gaya ng ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga propeta. Mga kapatid, tinatawag tayo ni Kristo na ating poong pari. Purihin natin siya ng may galak. Panginoong aming Diyos at tagapagligtas, Haring makapangyarihan, pinagkalooban mo kami ng pakikiisa sa iyong banal na pagkapari sa binyag, pag-alabi ng aming mga puso na patuloy na mag-alay sa iyo ng papuri. Panginoong aming Diyos at tagapagligtas, Tulungan kaming makasunod sa mga utos mo upang mabuhay kami sa iyo at ikaw sa amin sa tulong ng Espiritu Santo. Panginoong aming Diyos at tagapagligtas, Gawaran kami ng banal na karunungan upang kami iyong gabayan. Panginoong aming Diyos at tagapagligtas, Sabay-sabay po nating dasalin ang panalangin itinuro sa atin ng Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Ama, dinggin mo ang aming pangumagang panalangin. Igawad sa amin ang alab ng iyong pag-ibig at pakalatin ang mga manimdim ng aming puso. Pinanumbalik mo kami sa buhay ng iyong makalangit na pagmamahal. Ilayo mo kami sa mga pagnanasang mula sa kadiliman. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong Panginoon namin. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan at akayin tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa sa umagang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 8 ng umaga. Maraming salamat po. Paanyaya po, tayo po ay sama-sama ng pagdarasal sa mahal na Birhen ng Lourdes. Tayo po ay lumuhod. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. pagsisisi. Panginoon ko Hesukristo, tunay na Diyos at tunay na tao, aking hari at aking mananakop, na aming sinasampalatayanan at inaasahan, na aming inibig higit sa lahat ng bagay. Nagpapatira pa kami sa harap ng iyong makadiyos na kadakilaan. Kami humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming kasalanan. Kawalaan ng utang na loob, na dahil dito ay napagkasalanan kita, nalalaman namin, Panginoon, na hindi kami dapat na humarap sa iyo. Kaya nga lumalapit kami sa iyo sa pamamagitan ng pinakamamahal mong ina, na pinakausapan namin mamagitan at kamtan para sa amin ang kapatawaran ng aming mga kasalanan. Na kinamumuhian namin ng buong puso, nagtitikang matibay na sa iyong biyaya ay hindi na muli magkasala. Siya nawa. Panalangin sa mahal na Birhen. O Mariang kalinis-linisan, banal na Birhen ng Lourdes, sa pagnanasang gawin ang panalangin ito, kami lumuluhod sa iyong paanan upang makinig ng iyong tinig, upang isuwalat sa iyo ang aming pangangailangan at harapin ang makapangyarihan mong pagkalinga. Huwag mo kaming biguin, aming ina, dahilan sa aming kaliitan. Tingnan mo ang aming pagsisisi na aming dinarama sa pagkasugat namin ng iyong pusong makaina at pagpapanibago sa hirap ng iyong pinakamamahal na anak. Halina't kami linisin ang aming kaluluwa, kamtin sa pamamagitan mo, ang tanging biyaya na aming hinihiling sa makadiyos na kataas-taasan. Sa oras po ng katahimikan, banggitin ang ating kahilingan. Mga kahilingan sa harabini ng Lourdes. O Mariang kalinis-linisan, buong kababaan loob na sinasamo namin sa iyo, na ang aming pananampalataya ay maragdagan araw-araw. Kamtin mo ang silais ng liwanag ng makadiyos, alang-alang doon sa mga nasa dilim ng kawalan ng pananampalataya. Ipanaganap mo ang kaharian ng Diyos sa balat ng lupa. Palayasin sa amin ang lahat ng kamalian upang mamayani sa aming bansa, lalo na ang bayang ito ay ariing laging karangalan na mamuhay sa pananampalataya. Niyang pinakamamahal na anak, manatiling nakikisa sa iglesia hanggang sa kamatayan. Mga kahilingan inihahain namin na buong kapababaang loob. Nadasalin natin ang Aba Ginoong Maria na pupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod ka pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman yung anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Harabini ng Lourdes. Ipanalangin mo kami. Panalangin alang sa mga may sakit. O makapangyarihan Birhen ng Lourdes, kami puno ng dalamhati, may luha sa aming mga mata, tumatakbo sa iyo na tag-aliw ng may sakit, na may lubos na pagtitiwala sa iyo, dahil sa hindi mabilang at katakatakang mga pagpapagaling na ginawa mo, hindi lamang sa Lourdes, kundi sa buong mundo.
Kami ay bababang loob na nagpapatripa sa iyong harapan sa kalagim-gabim na panahong ito ng kahirapan at karamdaman. Isinasamo ng buong init ng pananampalataya, pamimintuho ng aming kaluluwa, dinggin na aming inahing, na aming hinihiling sa iyo, alang-alang sa may sakit. Ngayon po, banggitin ang pangalan na may karamdaman sa mahal na Birhen na Lourdes. Yamang gumawa ka ng maraming pagpapagaling sa mga namimintuho sa iyo, mangyaring gumawa ka pa ng isa at iligtas itong kasapi ng aming pamilya, alisin siya sa lahat ng panganib, sandaling hindi maging hadlang ang sa kanyang kaligtasan, ipinangangako namin ang buong kataimtiman na hindi aksayahin ang nalalabi pa namin buhay bilang mabuti at tapat na Katoliko, bilang pasasalamat sa makapangyarihan sa pamamagitan ng Siya mahal na nawa. Birhen na Lourdes. Birhen na Lourdes, Ipanalangin mo kami. tagaliw na nagdadalamhati, Ipanalangin mo kami. kalusugan na may sakit, Ipanalangin mo kami. pangwakas na panalangin, kalinis-linis ang harabini at aming ina, sa pamamagitan ng pag-ibig na pinamalas mo sa daigdig, ay naging dapat na magpakita sa groto upang turuan ng bata at masayang Bernardita. Isinasamo naming kahatian mo na kaligayahang yaon, kagaya ng pagpapabukal mo o harabining mayaman at mapagbigay lusog na tubig. Ipinakikiusap namin sa iyong anak na ibuhos sa aming mga kaluluwa ang pinakamatamis at pinakamabungang tubig ng biyaya upang patayin ang pag-ibig sa mga makalupang bagay, linisin ang puso naming makasalanan upang kami maging dapat na magtamasa ng kaligayahang malinis sa langit. Siya nawa. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Salamat po at mapagpalang umaga po sa ating lahat.